sumasakat din. Magsasama nga ba sa ulit? Naranta yung mga fans. May isang artikulo na nagsasabi na meron daw pala talagang balak si GMA at si ABS-CBN. Meron na nagsabi sa akin na nakita, pero kasi wala tayong resibo. Pero pinakita ka na nun, Hindi di ba? malabo, super labo. Lang. Pero eto, natignan mo naman, sobrang liwanag. Ano yan yearly tradition sa Thailand kung saan nagbabasaan. Karamihan ng mga pumupunta dyan, mga akla. Hindi. Totoo naman. Tuwa sila. Bukas po ang kanyang libing sa libingan ng mga bayani. Kailangan mailibing na siya before 12. Bilang selebrasyon ng kanyang ika-35th birthday, nag-organisa ng photoshoot sa Dubai. Nasaan si Paolo? Ano ang naregalo ni Paolo? Kaya lang kung nandiyan na si Paolo, baka naman kasi lumabas na parang ano na yon, prenup. Baka naman si Paolo pala ang kumuha. Mga Marites, blessed Easter Monday, pero medyo malukot ang kapaligiran, hindi lang po rito sa showbiz at sa pati po sa buong mundo. Siguro alam niyo na po yun. Pero kami siyempre, tuloy pa rin po tayo sa Chikahan at Titigan. Kumpleto na naman po tayo ang kaming apat. At siyempre, heto na po. Simulan po namin sa aming pagbati sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Grabe, hindi ko kinaya yung Mamang Charo level mo. Ang baba nung acting. Hindi ko naman na sunod-sunod sa showbiz ang mga nawawala. Ito na, si Pope Francis, ang sumunod naman. Siyempre Para sa mga Katoliko, di ba? Tapos mayroon pa daw isa. May isa Hindi pa pa raw, confirm natin, no? Na singer naman daw. Hindi pa namin yung marikiniyak. Isang male singer na hindi pa kinukonfirm. Meron na naman na iniwan ng showbiz. Sabi nga, back to reality, the show must go on, tuloy pa rin po rito, sa Chikahan at Intrigahan. Mainit man o malamig, the show must go on. Totoo. Agree. So, kumusta ang inyong mga Holy Week? Ay, ako naging payap. Naging payapa! Nakapag-nilay-nilay. Ay, hindi naman masyado. Thank you sa mga nag-donate sa Salubong 2025 sa Most Holy Trinity Church. Yeah. Ikaw, PhD. Pagod, as usual. Sponsor. May I sing ka? Kumakanta Anong pala may si Ro. sing? Sing sa choir. Ay, Easter Sunday kasi kami yung host nung buong Bataan yun. Tapos may solution part. Yung aming local church na Trinity UMC, yun ang parang pinaka-host. At least nandun pa rin yung ganong klaseng tradisyon. Although syempre hindi pa rin katulad nung dati na talagang yung Diba wala talaga? talagang aktibidades kundi lang, ritual at mga tradisyon ang ginagawa. Although Radyo. nakakapanibago na talaga kasi ang ingay na rin ng buong paligid. Tsaka hindi na rin na yung pag nanonood ka ng TV dati talagang Wala. Black. Pero meron silang na-witness sa atin. Na-witness! Napanood! Nung Ay, ako hindi ko napanood. Pag nagustuhan nyo ba? Pwede namin paalis. Pwede naman yan. Pag-down na namin. Pero Pwede marami daw views yung ating Yes, Lenten diba? special. mapapanood pa rin nila yan. Nandiyan lang yan. 21K and 11K. Ang alin ang 2 parts. Views sa 2 parts okay. Malay mo, di ba mag 3 parts pa? Okay na yan. So mga kamaritas, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Yes, at syempre nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to share, like, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Kaya mga kamarites, sa mga naghihintay, simulan na po natin ng isang linggong Chismis! Ito, Dongyan family spends Easter in Japan. Wow, my favorite place. Oo. Ayon sa mga netizens, Fukuoka raw sila Oy, maganda sa Fukuoka. Ayon sa post ni Mariam, taon-taon daw gumagawa sila ng wishlist. Yun. This time, kasama yung wish ng mga bata.
nagulat sila na yung wish ng mga bata, no toys, quiet, no faraway place, basta quiet. Kaya nagulat, may wish pala silang gano'n. Kaya natupad yung wish nila, they were by the lake under the tree. Wala silang toys, walang gadgets and everything. Gaano sila katagal doon? May ilang araw lang siguro. Kaya sandali lang nga ng mga bata siguro na malayo nga. Sana no faraway places. Yung mga wish list nila. Ano ba, cherry blossoms ba ngayon? Parang hindi. Ikaw bilang taga dyan ka. Usually ganitong season eh. Pero ba't yung picture hindi? Baka hindi na naabutan. Charot lang. So wala naman na ibalita tungkol kay si Yan, kundi yung family time talaga nila mag-aanak na walang talagang wish din ng mga anak nilang dalawa. At kami birthday rin ni Sixto. Diba, Rose? Ogie, How old is he now? 6 years na. Gwapong bata, no? Yun. Happy birthday, Sixto. Yun na, di ba? Ito. Bini Stacy at Bini Joanna. Patok ang pagpasok sa PBB House. Prof? Yes, ano rin ito nung bago mag Holy Week naman, kasi alam mo naman sa TV, hinihimay-himay nila yung exposure kasi may parang naging ano nila to, naging part nung task na pag nagtagumpay sila, ganyan-ganyan. At tuwang-tuwa lahat ang mga housemates, especially the boys daw na na-meet nila kasi yung task nila last week, hindi sila magtotalk. Wala silang, parang gusto lang nila mamit, pero kanya-kanya na lang silang sinyala na ganyan-ganyan. Tapos nakakatawa, nakakaaliw doon sa napanood ko, itong si housemate is near. Kasi talaga very, pala siya, fan itong dalawang na to, na nakikipag-chuchuso sila kasi may tawag natin doon? Standee. Ito mga houses. Pero ito lang nga si Bini Joanna at saka si Bini Stacy yung pumasok at although walang talkies, binigyan din yata ng pagkakataon ni Kuya na yung mga girls naman sila for a while. So maganda pa to kasi ang sinasabi dito nagte-trending plus yung rating ba sa panonood especially sa Kapuso Network na pinalalabas ito. Maraming nanood. Maganda ang reception ng mga tao. This goes to show na talagang very popular itong Bini kahit dadalawa lang silang pumasok doon. Yun lang. So baka papasok din yung iba. Baka. Kung saan ang reaction ni Gio? Wala naman. Pero nakita niya for sure. Sigurado. Siguro. Hindi ko alam. Hindi na pag-usapan, no? Kasi busy rin sila doon sa Anyway, good luck. Abangan nyo mga Bini fans. Kung anong gagawin ng dalawa doon. Wala, lumabas na sila. Lumabas na ba? Special guest lang, dumaan lang. Di alam niya na nag-guest. I'm sure alam niya nag-guest. I'm sure. Siguro, pigil na pigil si Gio, hindi makapanood, diba? Bini Aya kasi yung nun eh. Mas Bini Aya. Ang kanyang bias. The whole Bini naman like. Pero pinaka-favorite niya si Aya. Si Aya ang kanyang bias. Ito David Licauco, may pangasar kay Dustin Yu. Kasi nga kaugnay pa rin ito during the whole week na yan, nagkaroon ng mga pangyayari na parang masyado na rin yatang nagiging toxic daw itong si Dustin as if siya yung may-ari ng bahay. Ayon sa mga netizen na nakakapanood, kung before daw ay mga green flag siya during the time na nandun si Ivana, ngayon puro mga red flag na mga ginagawa kasi especially with housemate Bianca na lagi niyang kausap. Ngayon, since na-nominate siya kagabi bilang posibleng ma-evict sa bahay. Sino kasama niya? Hindi ko alam. Brent ba yun o Ralph? Si Brent nga yata. Wow, you're watching Junardo. Passing around. You're passing around. So anyway, may posibilidad hindi naman actually ma-evict pa, pero may possibility naman. Itong si David Licauco sa kanyang Facebook account, pinopost niya, sabi niya, yes, aabot ka sa Twitter. And then sa Facebook din, nakita ko yung kanyang official account doon, sinasabi niya na, yes, aabot ka pa sa palabas pa yung samahan ng mga walang makasalanan. Mga makasalanan, chuchu-chuchu, ganyan-ganyan. So parang sabi ng mga netizen, nangaasar ka ba or something lang. Pero yun lang. Alam mo naman si David Naughty, Yun na. Ako masa nga pala kasi pinalabas yung Saturday. Talaga? Ay, di ba? Nung Black Saturday yung showing. Yun. Okay. Showing pa. Sabi, kasi abutan pa daw ni Dustin nga eh. Sorry na. Ba't ko tinanong yung showing? Ito na, pinag-uusapan ng mga kamalites. Ito Ken Chan, spotted sa Thailand.
pumayag magpa-video sa fan. Mr. Ayan na nga, Pro. di ba, nung last episode natin, parang may nag-message. Meron na nagsabi sa akin na nakita. Pero kasi wala tayong resibo. Pero, di ba yung mga pinapakita ko, May pinakita ka na nun, hindi di ba? malabo, super labo. lang. Pero eto, natignan mo naman, sobrang liwanag ng photo. Ito po ay sa At siya Thailand. talaga yun. At siya talaga. Sa Songkran yan, ano yan yearly tradition sa Thailand kung saan festival. nagbabasaan. So may mga water guns sila, tapos nagbabasaan. Karamihan ng mga pumupunta dyan, mga akla. Hindi, hindi, I mean, totoo naman. Tuwa sila kasi tapos kumalat nga yan Sila sa... masama-sa, di Oo. ba? Kumalat yan sa X or sa Twitter nung last episode. Pero may mga nilalabas ng litrato. Pero ang lalabo, nakatalikod, hindi natin may mga, sigurado. diba? Pero eto, may resibo na lumabas na. Actually, nakatile pa yan na 3. Tapos eto, panoorin natin yung video na talagang si Kenshan yan. Dahil may isang fan na lumapit kay Kenshan, Nagpa-picture. nagpa-video greeting. Sige, play natin. Play natin. Pinoy fan. Hindi nagpi-play. Ayun. Ayan. Wala na. So parang pang hello naman po, parang ganun yung sinabi. Tapos ang pogi nyo po, sabi nung fan. So Pinoy fan Lalaki siya. yung fan. Oh, well, biological male ang nakita ko. So, Kung makapag-biological biological male. Pero hindi ko alam ang kanyang preference. Pero tuwan-tuwa siya na makita si Kenshan dun sa video. At in fairness naman kay Kenshan, Maayos naman. di ba? video. Although napansin nila na parang Tumaas na ang hairline. Totoo. Pero Medyo fresh pa naman siya. Yun nga, syempre, bagong naging basa. tumaas. Syempre, nag-comment. May reaction dyan yung Yung kapatid. Business partner. Yung dating business Yes. partner ni Kenshan, meron siyang pinost sa kanyang story. Ang sabi niya, kasi alam naman natin na si Kenshan ay may warrant of arrest sa Pilipinas dahil sa kasong estafa. So sabi nitong si Mark, na dati niyang business partner, for those asking kung bakit walang hold departure, di pa namin ma-issue yon kasi may isang witness na kasama sa warrant. Kaya madadamay siya. Naghihintay pa kami ng next steps. Please help locate na lang so the warrant of arrest can take effect and those accountable may finally face the consequences under the law. Hindi ko nag-gets yung sinasabi niya bakit may witness na kasama sa warrant. Baka yung witness ngayon, naging witness na. Pero, Dati hindi, kasama siya sa baka warrant. ito siya sa mga... Yun. So yun. So nagulat lang yung mga tao kasi syempre sa gitna ng kaso, di ba, dahil pinaghahanap siya, tapos biglang andun pala siya sa Thailand. At nakikipagsayahan siya doon sa Basaan Festival doon. Pwede naman sa San Juan. Charot lang. Pero ang laki talaga ng... Huli kasi siya. Mahuli siya sa San Juan. Ang laki ng nung itsura, no? Kasi na bago Actually, parang nagka-AIDS niya. Siyempre. Kasi nga tapos sa basa pa ng tubig, so talagang nakita yung tumaas yung hairline and niya. everything. So yun. Siguro inisip ni Kenshan, might as well, ano gagawin ko? Makaligaya na siya. Magmukmok, wala pa naman yung warrant. Or kung, Dito meron. Dito. I mean, inaayos naman niya. Alam ko kasi kahit nasa ibang bansa si Ken, nang alam ko, he's trying to fix. I'm sure naman. Pero siguro nga, baka malaki, or baka ano ba. Baka naman, hindi, pero nagsalita Baka kasi hindi lang naman kasi siya, kasi ang alam ko nga. May mga iba pang involved. Baka naman yung iba ayos na, ito na lang hindi. Hindi natin alam. Anyway. But anyway. So sabi niya siguro, might as well mag-enjoy Hindi, in ako. fairness, talaga hindi siya nagsuplado sa video, talaga nagpa-unlock siya. The fact na ginawa niya Knowing yun. Ken, hindi naman talaga kasi nagsusuplado. Hindi, pero I mean kasi di ba nga may kaso, so baka biglang, wag na po or something. Pero in fairness, dead ma siya. Ay, kung may intention siyang magtago, Hindi na siya makikipagbasaan dyan. Thailand pa, sa katerbang Pinoy dyan. Ang bilis-bilis, tama ka. Pero walang nag-respond, walang nagsabi kung nasaan talaga siya kasi sinasabi nung dati niyang business partner na bigay na lang kung nasaan, di ba? Walang ganun, walang nag-reply. Dead ma lang, no? Unless may nag-DM na sa kanya, na kung saan talaga nakita or ano. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites!
Jericho Rosales, umamin na BF ni Janine Gutierrez sa burol ng Lola Pilitan Janine. Sila ba? Kaya talagang umeksena talaga si Jericho. Proud boyfriend. Proud, di ba? Na inamin po niya. So, tontuwa siyempre ang economy ng mga fans, di ba? Dahil sa talagang Na-confirm nila. confirm na sila na po talaga. Yeah, Wala in na a relationship. Ito talaga, laging nando si Eko. Oo. Sabi mo nga nung last time, di ba, full support Yes. talaga siya. Proud boyfriend. Mismo. Aligaga. O yun. Yan naman ang gusto ni Mother Dear Lotlot. Di ba Yeah. nabanggit niya yun sa guesting na ipinagmamalaki ang kanyang anak, hindi itinatago. Tama. Tama naman din. Kung mahal mo ang isang tao, ipagmalaki mo. Tama. Wow. And lalo nga na medyo magkasunod yung dagok na experience kasi parehong lola niya, di ba? So, I'm sure mas doble din yung naging pagsuporta ni Eko. Panoorin po natin mga kamarites ang video ng yung pag-announce ni Jericho. Mr. Kanya- Cody, 1996. Boyfriend Jowa When I Reveal. met Janine 26 years later. I'm here because I'm supporting an amazing family. It's the first family, large, huge family, na sobrang tight-knit. If you want a definition of a family, this is the family. And I've been so honored to just, I've been spending time with them because I'm Janine's boyfriend, so. Let's just put it out there. Okay. But I'm here, I think I'm honored to be here because of my mother. My mother has Alzheimer's. And she loves to sing a lot. And the songs that she sings are songs of Miss Pilita Corrales. Wow. I always say that her songs just go beyond memory because it's embedded in her heart. Every time Janine goes to the house, mag-iiyakan sila na 45 minutes because Mama would sing Pilita Corrales songs to her. And they'll just cry. And so I just let them cry. So I want to sing a song for the family. And if I break down in the middle of it, I'm not trying to steal the show. It's just because this thing that she left behind. Okay, mga kamarites yan po nakita po ninyo. Oo, minsan talaga yung ganong seremony, yung celebration din ng life, yung death, na kita mo, nung araw, hindi naman masyadong ganon ang mga tao na kahit may nakaburol, may nagpipicture, pero yung nag-iba na talaga, yung mga tao ngayon na, kita mo kakanta, mag-aanunsyo, at tanggap na yan ng sa kultura natin ngayon, mga Pilipino. Probinsya ka, may banda pa eh. Meron ba? Banda as in. May nakakanta. May nakakanta. Yung mga sugal-sugal, given na Pero yun. may video eh. Ito may nakakanta, di ba? As in. Ako, hindi kilala ako, Concert. natatanda ko, ang request niya talaga, nakapagbilin siya, talaga, party. Masaya. Ako Wine, din. gano'n, wine. Ay, ako Tapos, naman ng ganyan. nagwa-wine sila, tapos party, party mode, habang nandun siya. Oo. Nag-dance. Oo. Ako din gusto May ko mga masaya yung ganon. ambience. Yun. But anyway, bago tayo, ito sagot niya. Ewan, okay lang. Akala ko si Gwen at Sheena kasi ang mag-PB. si Gio sila yan, si dati. Gio. Nag-PBB daw dati pala si Gwen at Gwen. Sheena. Yun ang sagot. Ayan, Joanna, Tapos may nasagot angry ka na. emoji. Charot lang! Okay, mga marites, ito na parang Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamaritas, hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Of course, ito po ating ubo ngayon tungkol po kay sa ating superstar, national artist Nora Honor. Ito, unahin po natin ang Ugbo. Update on Nora Honor. Bukas po ang kanyang libing sa libingan ng mga bayani. Magkakaroon po siya sa umaga ng necrological services
sponsor ng CCP, Cultural Center of the Philippines. NCCA, yes. Yun, na mapapanood po noong live stream sa umaga sa Metropolitan Theater po yung gagawin. Then, kailangan mailibing na siya sa libingan ng mga bayani before 12 noon. Yes. Parang may ganun palang... May state funeral. Ganun ang protocol. May ganung protocol, may ganung rules na dapat before 12 nakalibing na. Sabi ko pa nga kanina, meron ba yung meaning or ano? Yun ang, parang yun lang yata yung siguro, talagang siguro nila. Yun ang protocol talaga sa libingan ng mga bayani. So, dapat hindi malilate before 12. Another rugbo, Nora Honor, bukod tanging Philippine actress na headline sa international na pagpano niya sa pagpano niya po. Yes, PhD. Isa yan sa mga of course, isa yan sa mga patunay ng isang artistang pumanaw o any person for that matter, celebrity personality na talagang kinikilala talaga hindi lang sa kanyang bansa kung hindi sa buong mundo yung kapag may nangyari or may katulad nga nito, of course, medyo malungkot lang dahil ang naganap ay ang kanyang pagpanaw. Pero, kumbaga, buong mundo yung... nakaalam. Oo, kumbaga parang, in a way nga, parang buong mundo naging breaking news in a way. Katulad ng mga NBC News, Los Angeles Times, BBC, USA Today, CNN, Straits Times, Gulf News, ano pa to, BBC News, yung mga yan. Ilan lang yan sa mga nag-post or nagbalita na katulad ng isa sa mga binalita. Nora Honor, veteran performer who was beloved in the Philippines, dies at 71. Sabi naman ng CNN, Nora Honor, one of Philippine cinema's biggest stars, dies at 71. Halos ganon. Ito naman yung Straits Times, considered the Philippines' greatest actress, dies age 71. Icon, Nora Honor, national artist and superstar, passes away. Yun, tama, nakaka-proud din, di ba, na kinikilala ang ating superstar and national artist sa buong mundo. Although may comment lang din ako doon sa ibang pumake up ng storya kasi yung detalye ng pagkamatay nilagay nila, may nakalagay doon at 71, 7 decades daw sa industry. So ang dami nagko-question, teka lang, 1 year old pa lang ba? Nasa showbiz na siya? May mga gano'n kasi parang pinick up nila doon sa mga local news natin dito. Diba? Para mali yung headline. Yes, mali nakalagay na 7 decades daw na nasa industriya. Di lahat nagtatanong, parang sandali, magsi-72 pa lang po siya. But anyway, minor lang naman. Kaya lang, minsan kasi pag may mga ganong international, kagaya ng sinasabi mo, na napapaniwala tuloy yung mga iba na parang legit na legit yung ganong headline. So sana naman binabago. Kagaya dito sa atin sa local, nung unang binalita ng Inquirer, iba yung headline nila. Tapos nung may mga nag-comment, binago nila. Sana may mga ganon din. Tamang chine-check din talaga yung data. Ano siya, bale lumalabas? Less than 60. Less than 6 decades. Less than, Kasi nag-start siya. Ano na siya, 13, 14 years old na siya. So, kaya less than 6 decades siya sa Philippines. Ay, sa Philippines. Sa industriya. Sa industriya. Na kung titingnan mo, 90% din halos ng buhay niya. Yun talaga. Anyway. Okay, another rugbo. Ito po, Nora Honor, mga samot-saring anekdota, Prof. Ayun na nga, kasi after nung lumabas na nga yung balita niya, diba, ang dami ng mga iba-ibang celebrities, from common tao hanggang sa mga kilalang celebrities na nagkukwento ng mga enkwentro nila with the superstar Nora Honor. So, nakakaantig lang din ng emosyon kasi, diba, may mga ganun talaga, pinapatunayan nila yung ganung klaseng pagka-superstar ni Nora. Kaya lang, may mga iba rin naman nagsasabi na parang, bakit kung kailan napatay, sa kayo ko nagaganyanan, ay nung mga time na nangangailangan siya ng tulong, suporta na, saan po kayo? May mga ganun din mga pagko-question, di ba? So, yun. Kanya-kanyang enkwentro. Ikaw din, ano ang mga most memorable mo? Nung Holy Week episode natin yun na nabanggit ko si Nora rin, na dinimanda ako, tapos one time pinatawag kami ni Ansel Beluso na pumanaw na rin para pag-usapan yung over bottle of something. Ayos! Ako pinaka-naalala ko naman dito sa New Manila ba yun? Bahay niya sa New Manila, correct. May bahay siya doon. Ako naman naalala ko nung time na ginagawa, sinusulat ko yung thesis ko sa college kasi mga movies nila ni Ate V at saka Nora Honor nung from 1972 hanggang 1986, pre-EDSA, yung inanalyze.
grabe, pag pinupunta ko siya sa bahay nila sa Green Meadows, hindi siya nagpapa-interview sa akin nang hindi kami nag-iinuman. 4 cantos na gin. At least ikaw sosyal. Brandy. Pero ang ganda nun, ang pulutan namin, pansit bato. So anyway, yung mga ganun lang experience, talagang, sobrang, ang dami niyang kinikwento. At buhay pa yan, sana nga ma-retrieve at sa College of Mass Communication sa UP, nandoon yung mga cassette tapes ng mga interview kasi pinipresent mo yun eh. Yun lang. Ako dati nung kasama kayo sa TV5 kasi nung kasagsagan ng mga nagkumukuha ng malalaking artista sa TV5, nandun pa ako. Si Ate Guy yung isa sa mga kinuha. So lagi ko siya na-interview sa mga red carpet. Meron akong ginawa sa kanya na hindi kinaya ni Miss LT. Kasi syempre superstar. Ang instruction sa akin, yung talaga, guluhin yung mga artista. Ganun talaga yung role ko sa red carpet. Guluhin na paanong klaseng gulo? Guluhin, lokohin ko sila. Ganyan. So eto na, si Ate dumating. Black party ang instruction. So dapat naka-black gown, black suit. So nagdumating si Ate Guy, naka-orange siya. So kakatapos ko lang kay Miss LT, ganyan de. Tapos pinuntahan ko si Ate. Hello po. Sabi ko gano'n. Ako po si Mr. Very Ate Guy. Ako po si Mr. Fu. Oh, yeah, kilala kita. Ganyan siya. Ang una kong tanong, bakit po kayo nag-orange? Kasi tapos sabi ni Miss LT, hindi kita kinakaya. Gumagano si Miss LT sa akin. Kasi kailangan ko ang lokohin. Kasi in fairness naman kay Ate Guy, sabi niya. Sumakay siya, sabi niya. Kasi feeling ko maganda ako sa orange. Maraming salamat po. Ganun na, tapos na. Kasi maikli ang mga clips lang naman yun. Tapos, ginagano talaga ako ni Miss LT, hindi kita kinakaya. Yung superstar, ginanon mo. Pero, nakakatawa lang kay Ate Guy. Kasi di ba lagi lang naman siyang simpleng tao. Dahil sa formal event yun, syempre, nag-abala siya. Yun nga lang, orange talaga. Talaga siya yung... Baka naman hindi siya nagpadala ng memo. Ewan ko. Sabi ko, ba't po kayo nag-orange? Sabi ko. At least ang ganda na sagot niya. Pongkan po kayo. Ginanong ko pa siya. Pero nakiride naman si Ate Guy o si superstar national artist Nora Honor. Yun lang. Yun na. Ako naman, syempre, ako ang medyo bagets. Bagets talaga sa inyo lahat. Sa inyo dalawa. Pero nagkaroon ako ng maraming pagkakataon din na ma-interview si Ate Guy, lalo na kapag may mga set visit. Yun talaga eh. Tapos, alam mo, meron talaga siya yung, dahil nga, yung superstar. So, may starstruck ka pa rin eh. When you ask her, pag ini-interview mo siya, pero, para bang, alam mo, nag-e-exude lang na, kasi alam, superstar, may ibang ganong regality. Pero actually siya, napaka-humble. Mahiyain napaka-mahiyain. Siya pa yung, ay, kumusta po? O yan po. Yung para bang, syempre, kaya nga na-okray mo. Pero, saka si Ate Guy, ang alam ko lang, siguro sa ilang beses ko siyang nakausap, may mood din na... Yun! Oo, na... Totoo naman yan. May mood talaga na parang, sige, interview niyo na. Ganon. Isa sa natatanda ako si Tita Mars. Si Leharde. Sabi niya, halika na, dalihan mo na. Dali na. Knowing me, di ba, maas talaga, matanong. May ganon. Tapos, makikita mo sa kanya yung, sabi ko nga, yun lang naman, mga minsan na makikita mo yung generosity niya. Yung para bang naiilang, parang siya pa yung naiilang yata kung wala siyang kahit papaano ay... Maibigay o paano. Yung ganon. Maiabot. Oo, parang ganon. Pero ikaw ay mahihiya. Ganon. So, sabi ko nga, how much more pa nga nung araw? Di ba yun na sinasabi nila? Yan. So, ako naman kanina, kaya parang sabi ko, ay, hindi na ako makakapunta kay Ate Guy. Kasi, di ba, nagbakasyon, Holy Week. So, binirake ko yung, parang pag Monday sana, ayoko magpupunta ng wake. May ganun ako na para hindi mo sisimulan yung Monday. Pero na-break ngayon. So, bago ko pumunta dito, nanggaling ako ng wake ni Ate Guy. Ang dami ng tao talaga. Parang hindi ata nauubusan ng tao all throughout the day. So, nung nandun ako, dumating si Pangulong Bongbong Marcos. With First Lady. Kasama si First Lady. Ayun. Siyempre, nag-pay respect naman kay Ate Guy. Si former President Joseph Estrada. Dumating din kasama si Senator Jinggoy Estrada. Judy Ana Santos and Ryan Agoncillo. Of course, Tirso Cruz III, nandun din. Ilan sila sa mga nakita ko. Dahil nga kailangan ko ng mag-bye-bye, di ba? Pero yun nga, at kompleto yung mga anak ni Ate Guy, mula kay Lotlot, Ian, Kenneth, Kiko, Matet, at saka yung mga apo niya. Yung mga anak niya nandun sa unahan, syempre,
accepting yung mga dumarating na mga bisita. Kagaya ngayon, si PBBM. Yan. Kasi last night to na. Last night na ngayon. Kasi bukas na ibigay. Ngayong gabi kasi, hindi na siya open for public viewing. So talagang para lang to sa pamilya at saka Close mga friends. kaibigan. Pero syempre, hindi din mapipigilan. Meron pa rin mga ilang meron pa rin yan. bystanders, meron pa rin Fans. ilang mga gustong mag-cover, gumawa ng content. Nawarningan naman din natin kasi yung iba ginagamit yung wake ng iba. Hindi din maganda. Yung iba naman na content creator, may nagkwento sa akin kanina. Kasi alam nyo, meron silang wag na magkuha sa loob. Yes. Kaso may mga iba talaga na alam. Matitigas ang ulo. Aminin na natin hindi, pinagkakakitaan. Tama. Diba? So, tapos kukunan mo pa yung kabaon na nakikita yung mukha. Alam nyo, yun funeral Disrespect etiquette yun. yan, Hindi dapat ginagawa yun to anyone. Especially kung walang pahintulot. Saka hindi hindi mo dapat Hindi na dapat ipinapaalam dahil hindi dapat sure ginagawa. hindi mo yung dapat i-post Yan. sa social media. Or hindi mo dapat gawing content ng YouTube mo. Lalo ngayon. Diba? Kaya kayong mga nagko-content dyan, especially yung mga vloggers, sa kayong pumipick up ng mga mali-mali, makonsensya naman po kayo. Ayun na. Diba? Pero hindi, ako naman natutuwa lang ako na nakita ko, although ngayong gabi nga lang ako, ilang gabi na, di ba? Yung buhos ng tao, mapa-ordinaryong mga fans o yung mga celebrities din, makikita mo talaga kung gaano din yung impact talaga ni Ate Guy bilang isang icon, bilang isang artista, legend, bilang isang superstar. At yung kanina, ang alam ko mag-eulogy yung mga director. Although si Direk Joel Lamangan parang dalawang beses na ito nakapag-eulogy. Oo. Pero andun kanina si Direk Mac Alejandre, Direk Adolf Alix, sino pa tong mga, pati sila Direk Percy nandun din. Who else? Parang Director's Night. Of course, National Artist Ricky Lee, always present din yan. Na alam natin, doon pa lang sa deathbed ni Ate Guy ay isa siya sa nandun. Bukod sa mga anak ni Ate Guy. Although may share ko lang din ito kasi sa haba din ng panahon na nakasama ko yung mga sina Lala Honor, mga kapatid ni Lala, mga pinsan ni Ate Guy. At yung mga time na nakakausap ko si Mamay Belen, ito yung discover ni Ate Guy at ginamit nga yung apelyedong Honor. Although talagang Nora Cabaltera, Villamar yun ang totoo niyang pangalan. Na-share ko lang kasi nung mga early mga 80s to na sinasabi talaga ni Mamay Belen, hindi na talaga para sa kanila si Ate Guy kung yung pagiging superstar. Kasi para sabi niya, yung buhay talaga na nakikita nila for Nora Honor, in-offer niya sa sambayanan na. Kaya kung meron man tayong napapanood ngayon na naglalabasa sa mga social media, yung mga previous interview sa mga anak niya, na kung paanong ginaganito sila, ganyan-ganyan. Kasi natanggap naman na talaga nila na si Nora Honor ay hindi na daw para sa mga kapamilya niya, kapatid niya, kundi para sa sambayanan. Kaya siguro yung impact niya, gano'n na lang. Pero syempre may mga iba pa rin pumupuna dahil personally, di ba? Syempre, di ba? Pinipintasan yung gano'n. But syempre, gano'n talaga si Nora eh. Pero may I add on that, ang ganda rin ng interview ni Lotlot de Leon, kung saan parang nagbilin yata sa kanya. May mahuling habilin sa kanya si Ate Guy na gusto niyang matupad. Isa rito yung, siyempre, yung huling gabi o yung huling araw ni Ate Guy na yung maalala yata siya kasama yung laging bilin daw ni Ate Guy kay Lotlot. Lagi mong alagaan yung mga bata, yung mga bata. Tapos sabi ni Lotlot, kami kasi si Nora Honor ay mami namin. Kumbaga, they see her as mami namin. Mami, nanay, ina. Pero tanggap daw nila at alam niya na sa lahat, they see her as the superstar. Parang ganon. So, naano ko lang nung nabanggit mo nga yun. So, oo nga lang. Pero this moment, parang sinasabi ni Lotlot na allow them naman din to grieve as the daughter or the children of Miss Nora Honor. Tama naman. At sa pakiusap din niya, kumbaga, mahal daw nila si Ate Guy, lahat. Kumbaga, yung mga, di ba, dami naging issue in the past, pero hindi na yon para pag-usapan. Well, at least, rest in power, ika nga. Nora Honor is Nora Honor.
Yun. Okay, yan po mga kamarites. Tutuloy yun. Yan po mga kamarites sa ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Mga kamarites, nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin pong kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Mga Martes, Gardy Versosa naghatid ng takot sa mga followers. Yes, PhD. Balita ko rin ito. Oo, pero alam mo, parang hindi ko alam kung dinilit na ni Gardo yung caption niya. Hindi ko kasi makita yung sa Facebook eh. Pero yung sa Instagram, yan, saan yun? Facebook ba yun? Yung nakalagay mukhang ako na ang next. Kasi si Ate Guy, si Sherry. Yeah. Facebook ba to or IG? Facebook, ayun. Sa IG niya kasi wala, parang iba yung caption na. Dahil nga, pinost niya tong picture nilang tatlo, kasama si Miss Sherry Hill at saka si Ate Guy. Tapos, nag-caption ng ganyan. Mukhang ako na ang next as we all know naman what happened to Gardo last year, di ba? Kung saan, na-stroke siya or... Summer din yun. Kasi sa sobrang init. Nag-bike. I think from Manila to Pampanga, kung di ako mali. Ikaw ba na, mag-bike ka ba na makasik to Manila to Pampanga? Anyway, ayun nga. So maraming followers niya ang medyo na-alarma. Talagang, kumaga, parang it's not a nice, it's not a good joke, it's not a... Parang wag naman ganyan. Cupcake pa naman ang tawag sa kanya. Kailangan ka pa rin, mga ganon, etc. I think, tapos parang may... Kung binilit ba si Gardo na account niya or inano niya pala, ni-restrict siguro yung mga comments, ganon. So, kaya sabi nila parang may pinagdadaanan daw kaya. Baka health-wise may pinagdadaanan ba? Or baka naman, kinabahan ba si Gardo na... Sunod kasi, di ba? Bukod pa dyan minsan kasi nakakapraning yung totoo ganun. naman. At buti wala sa picture dyan si Tita Jane, si Jacqueline Ornel. Kasi nung namatay din si Tita Jane, alam ko si Gardo ang isa din sa sobrang naapektuhan. Kasi sobrang close naman talaga sila ni Tita Jane. Tapos nga naman, Cherry Hill, Nora Honor. Siyempre, parang malungkot naman din talaga na yung mga kasama mo ay isa-isa na. Lalo't malalim din yung mga pinagsamahan ninyo. Personal, Pero wag naman ganun nga, Gardo. Afraid. Okay, ito sa fans ng Kat din. Magsasama nga ba ulit sa remake ng Marimar, Mr. Fu? Kaya nga itong Holy Week na ito, tinaranta yung mga fans. Kasi may lumabas. Nung una, ang dami lang mga naglalabas na ganyan na parang hush-hush lang. Pero may isang artikulo na nagsasabi na meron daw pala talagang balak si GMA at si ABS-CBN na i-remake ang Marimar. Actually, ilang remake na ba? Kasi ang alatatandaan ko, Ding Dong and Marian. Tapos ni-remake ni Megan Yang and Tom Rodriguez. Yan. Tapos ngayon, Kat din ulit. So, at sinabi na Kat din daw talaga ang pinaplano nila. Naging problema lang daw is parang ang mahal na raw ng franchise na binibigay nung Marimar. So, napapanood nyo, nire-replay sa TV5. So ngayon, parang napigil daw yung usapan. Tapos nabuhay ulit ang kanilang imahinasyon na ay pwede kasi daw willing na daw magbaba ng presyo itong franchise ng Marimar. So hindi natin alam. Tapos, syempre, Talia. Si Catherine ba to? Oo. Si Catherine. Actually, pinose parang last year. Si Catherine nga. Very Marimar ang outfitan niya dyan. Bakit nga naman hindi? Diba? Although, syempre, sinabi talaga Alden kasi Kat din daw. Pero lumilitaw din yung pangalan ni David Licauco. At meron pa isa, sorry. Nakalimutan ko. David Licauco lang tumatak sa akin. David Pomeranz? David P. Yung nakikita ka sa... Hindi, basta yun. Bakit of course, maganda naman proyekto yung Marimar. So, kung mura na yung bayad sa kung mura na yung bayad dun sa Come to think of it, maganda yan. Kung sakasakali Siya yung nagsimula yung mga rags to riches. Ang tanong, may oras ba sila? Tsaka yung Marimar ang tumalo sa TV Patrol. Kailan daw yan? Yan. Wali. Kasi
nakausap ko si Alden mga ilang weeks ago. Punong-puno yung schedule niya. Ang sabi niya sa akin, parang wala siyang gagawing teleserye within this year. Puro movies or mga production, pagpaproduce. Yan ang pinagkakabalahan niya ngayon. At saka parang nag-ano na siya, yung sa pilot Kenny Ruth. Parang may photo. Oo, mag-enroll. May plano siyang Hindi, pero nandun ata. Nag-start na ata. Mag-aaral siya maging piloto. Napangarap ng papa niya sa kanya. So, yun lang. So, abangan natin kung di ngayon taon. Maganda baka kung matutuloy. Maganda pag natutuloy. Okay, ito naman. Bakit ba laging Marimar? Ba't ba nila gawin yung Maria Mercedes. Pretty Woman na movie? Nung ko pa sinasabi yan Ang mahal nun. Yun ang mas mahal. Ayaw yun na kaya siguro. Alam niyo, ito, makwento ko lang. Nagkaroon ng 25 years ang Pretty Woman. 25 years. Kinukulit ko talaga. Ito para malaman niyo, hindi ako galit ka Dong. Ako galit ka Dong yan. Sabi ko talaga kay Ding Dong at kay Marian, kayong dalawa lang ang pwedeng gumawa ng adaptation ng Pretty Woman. Kasi imagine nyo, si Julia Roberts as Marian, caring, di ba? At Richard Gere. Ding Dong as Richard Inglesero, businesswoman. Ang bagay sa kanyang pagiging bilyonaryo. Exactly. Sabi ko, yun ang gawin nyo. As in, commercially, sure ako. Incidentally, kakapanood ko lang yan mga last month ulit sa Netflix. Saya sa pinaka. Tapos kinikilig ako. Sabi ko, ba't nung pinanood kayo ng bata ako, ngayon kinilig ako ng pinanood. Grabe, kayo di ba alam? Baka bata pa kasi ako. OMG, grabe ka. Alam mo, 20 times ko siguro yan napanood or more. Hindi ako more. Ngayon, diba? Pero posibleng ang dahilan. Masyadong mahal. Mahal yan. But my God, Diego doesn't know about Pretty Woman. Kasi kung hindi nga nila ma-remake dun sa Hollywood, no? Yes. Oo nga, tama. Dahil si Kim Chiu nag-35th birthday na nag-shoot sa desierto. Yeah, bilang selebrasyon ng kanyang ika-35th birthday. Hi sa mga Kim fans dyan, no? Kasi nagtatanong Kim Chiu fans. Belated happy birthday, Kimi! That was last April 19. Yung kanyang kapatid na si Lakam, nag-organisa ng photoshoot sa Dubai. Basta prepare lahat ni Lakam yung mga kailangan, may susundo na lang sa'yo dyan, blah, 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 and so on and so forth. So, yun, sa kalagitnaan ng disyerto, nag-photoshoot siya. Yes. Suot-suot ng mga chucho. So, parang yung naging celebration niya. So, syempre, hinahanap ng mga tao ngayon, nasaan si Paolo? Anong regalo ni Paolo? Hindi ko po nalaman. Alam mo, baka ginawa nila to, di ba, nagkaroon yata ng premiere yung kanilang movie sa Dubai. Yes, baka sinabay. So, most likely, doon ginawa yan. So, pwede talagang magtanong ang mga fans. Nasaan si Paolo sa panahon na siya ay nag-photoshoot. Pictorial nag-photoshoot. Pero sobrang init nun, I'm Kaya sure. kung nandiyan na si Paolo, baka naman kasi lumabas na parang ano na yon, prenup. Oo. Diba? Siya naman na may birthday. So, give it to her. Baka naman si Paolo pala ang kumuha. Pwede rin. Eh. Pero nakakaloka sa gitna ng disyerto talaga. Ano Ganyan ka ba? mga costume, Talagang no? ano yan? Location. Pictorial location ng mga, hindi lang Pinoy, pati mga ibang nasyon. Remember, even Dongyan, ang kanilang prenup ay dyan din. Marami nagpiprenup dyan. Pero hindi naman sa kalagitnaan ng summer ngayon. Sa Dubai kasi, hindi summer yata ngayon. Baka ibang, hindi ano ba kayo? Iba. Parang, hindi summer ngayon sa Dubai. Okay. Huwag ka lang mag-alala. Nagtanong lang ako kasi sobrang init, no? Yata, alam ko hindi summer sa Dubai ngayon. Parang hindi naman natin may sila mga Happy kasabay. birthday Yung uli, mga Kimi! Ito, mga bagong balita mga Marites. Barbie Fortes at Kailin Alcantara bibida sa bagong serye na Beauty Empire. PhD, nabalitaan ko rin to. Yes, so finally ni-reveal na nila na ang isa sa mga bida ng Beauty Empire. Ang Beauty Empire ay collaboration ng GMA7, Creation Studios at saka ng View. Yeah. Kaya dahil ito ay kasama ang View, definitely mauunang mapanood ito sa View parang yung Slay ngayon. So magkakasama dito na bilang tatlong mga bidang babae sina Barbie Forteza, Kailin Alcantara at Rupa Gutierrez. Okay. 10 years, may 10 years siya. Bumalik si Rupa. GMA. So, parang tinatanong ko ngayon, ano kako yung role ni Barbie? Kasi ang dami nang ginampanan ni Barbie. Feeling ko hindi siya tatanggap ng any serye na
parang Mas ano, mapapareho. Kaya nating, lang siya. nating challenging. Gabi Parang Yes. ganon. di ba? Ayaw pang i-reveal kung ano talaga yung mga karakter nila kasi itong drama is again a revenge drama about Beauty Empire. Oo. So doon pa lang, Alam mo makita na. nila na parang yung mga siguro sinabayan nila, di ba? Parang ngayon kasi parang ang mga businesses na nagbo-boom, puro about yung mga Beauty, pampaganda, beauty, pampabeauty. Yes. So yan. May Sam Concepcion. So, original At may yan. Gloria Diaz. Yes, Yes, may Gloria Gloria Diaz. Diaz. Si Sam Concepcion din, obviously, siya ang isa sa mga Leading leading men. men. Tapos, Alam ko beauty din. ngayon lang din si Sam yata sa GMA, ano? Beauty naman siya. Ano? Beautiful man. Ito na naman. Wait, oh. original naman yan. Hindi naman yung remake. Okay. Ito yung Original Korean Original actor. yan. Ito ang Korean actor na si Choi Bo-min. Si Choi Bo-min, ano yan K-pop din at saka Korean actor. Under siya ng management ng Sparkle. No, Universal Record. Nila Miss Kathleen Digo na puro mga Korean ang kinukuha nila. Actually, nag-attend ako ng launching yan. Sa mga awit yan. Dahil super late akets, wala na siya. Naglagari kami dyan. Okay. Natawa ako. Wala na siya? Wala na siya. Pero sinabi Hindi niya inabutan. Sinabi na ni Miss Kathleen na gagawa nga raw ng teleserye sa GMA. So, Ito na nga yun. Ito ang una niyang May mga bagong serye. mukha naman. Baka mga singer. Cute baka siya ha, si Choi Bo-min. Oo. in fairness. Singer si Sam Concepcion, singer din yung... Yeah, baka pero may hindi, song yan. Beauty Empire talaga. Basta may kinalaman sa baka may beauty. nightlife. Alam sa nyo, taas yung ng parang, Empire. di ba ngayon, aminin nyo, mga beauty derm, mga brilliant, mga kung anik-anik. Baka dyan may mga scandal, may mga Ay, oo. revenge Totoo. drama Lalo pat may Gloria Diaz ka. Siyempre, At amo yung... may kutob ako na si Barbie dito siguro medyo may angst. Hindi the typical Api-apihan. mabait Mga api-apihan. tindera muna siya, online seller ng beauty product. Tapos naging successful. Ay, sex lady. Inunahan mo na. Ay, kasi Rupa beauty queen Ang haba din. ng hair ni Barbie. At si Kailin, ano naman kaya ang papel niya dyan? Kalaban siguro ni na Baka magkakalaban. Ayoko sabihin to, di ba? Bakit? In real life, hindi ko, hindi naman to siguro ganon. Wala ko nalaman. Kaya lang, di ba, sa totoong buhay, may mga magkakakompetensya na Yes, ini-endorser, mga ano. mga Ano? mga Brands? ano din, mga Brands. classic. Yeah. Ano? Basta mga Hindi mo na-gets? Yung mga Ano ba? may-ari ng mga beauty. Yes. Oo. Abangan na lang natin mga Marites kung ano Merong yung isa doon, nagbablog, may isa pasabog doon. pasabog ng beauty Para si Sam empire na to. Concepcion pala yung ano. Iba rin. big Si Rufa reveal. may endorse si Rufa, ha? Si Crucero lang kung saan Correct, rin yan si Rufa. di ba? Ay, naman, Lux. kawas. Oo. Is na nga. Tama ba ako, Lux? O, di ba? Abangan na lang natin dahil speaking of Kailin Alcantara, naka-unfollow na sa IG ni Kobe Paras. Nako, grabe yan. Issue na yan. Ikaw, PhD. Eto na Tinig ko nga. rin yan eh. Di ba, last episode lang, sinabi natin na sila pa rin. Dahil Ayon nagsalita kay si Benji. Paras. Oo. Pero ano sabi natin? Naku, pag may mga ganyan na, alam na. So, simula nung last episode natin, parang makikita mo, ay parang pa-drifting apart na talaga. Nanganak. Kasi may mga resibong pinakita, ha? Exactly. Pati yung brother ni Kailin, nagkomento na parang hindi ko alam na may teleport something yatang power tong kapatid ko. Kasi biglang nandun sa Indonesia, sa Bali. Si Kobe, nasa Indonesia. Pero hindi naman si Kailin ang kasama niya, di ba? Exactly. So, alam mo na, sarcastic Meron siguro. lang ano. Tapos, kahapon lang yata ito, nag-unfollow si Kailin kay Kobe. Pero si Kobe nakafollow pa rin. Chinek ko rin Tapos yan. chinek ko rin kung in-unfollow din ba ni Kailin si Jackie Forster. Kasi sinasabi na parang Merong ano, May nag-post- cryptic message. Yes, nag-post si Jackie. Jackie at di umano, mukhang Pinaparinggan. patama kay Lynn. Tapos Pero, kinunek nila dun sa kay Carmina naman na dating correct. Pero hindi naman, pinafollow pa rin. So, si Kailin pa lang naka-unfollow kay Kobe. Si Kobe naka-follow pa rin Yes. kay Kay Kailin. So, ano to? Break na ba sila because of those unfollow? Wala pa rin nagsasalita. So, kanina, munti ko naabutan si Kailin sana. Okay. Kaya lang nga, dahil may Marites Live tayo, kailangan ko mag-goodbye. Nakita ko doon ang manager ni Kailin, si Manny. Not De Leon.
Not gala yun. Si Manny. Pangilinan. Basta si Cruz. Hindi. At Ballester. Ballester. Manny Ballester. Sabi ko na Manny Cruz kasi. Manny Ballester. Sabi ko, asa na si Kailin? Sabi niya, parating daw. Sabi ko, ano mo totoo? Sabi niya, hindi pa, parang ganun siya. Manny ko ba yan? Sabi ko, ano nga? Bakit nag-unfollow si Kai? Ganyan. Ay, kung alam mo naman mga yan. Ganyan. So, ano nga? Tanungin mo, tanungin mo. Ano paratingin mo na? Sabi ko, aalis ako. Hindi na kami nag-abot. Pero parang ang ayon kay Manny, parang ang dating sa akin ng kwento ni Manny, parang di pa opisyal. Baka may pinagdadaan. Ayun, parang gano'n. Parang, alam mo na, baka may mga pinagdadaan. ganyan. Yung nasasabing kontrata rin. Endorsement, di ba? Tampuhan. Pero bakit nga naka-unfollow? Sabi din ni Manny, alam mo naman, syempre, kasi sabi ko, may jowa ba si meron bang iba? Sabi ko, si Kobe. Kasi may lumalabas eh. Hindi ko alam. Pero alam mo naman, amboy, sabi ko. Yun, iniwan niya sa aking salita. So, as of this moment, hindi pa rin po malinaw kung sila ay official ng break or hindi. Or kung nag-unfollow lang dahil naiirita lang siya. Naiinis siya. Or nagselos siya. Or may galit siya. Pero uulitin ko yung sinabi ko last time, pag may mga ganyan na. Take it from there. Yeah. Pero naaawa lang din kasi ako kay Kailin kasi kung saan na kinokonek ng netizen, yung gano'ng mga post, especially nag-post si Jackie, parang kung hindi naman gano'n, wag nyo, kasi parang pinalalabas sila, ikaw ang may kasala, ikaw na ang may dyan, chuchuchuchu, kasi ginawa mo na yan before, may mga gano'n. Wag naman po kayong judgmental. Judgmental, okay. No? First time nyo po na, first time nyo na rin knowing dito po Kobe, hindi, parang hindi pa naman talaga. Lalo na nandun si Kailin, magtatagal yun si PhD. Sino yung kapatid ni Kobe? Si Andre. Tingnan mo, hindi nakasagot. Bakit? Sa ginawa natin yung game dati ng Pasko, hindi niya maalala kung ano yung pangalan ng si kapatid ni Kobe. Andre, baka magkamali na naman ako. Okay. SB19, TJ Monterde, Maki, nominado sa Japan Music Award, Pro. Yes! Ang ganda nga ng balitang yan kasi itong Music Award sa Japan, the largest music awards in the country, is set to take place at the ROHM Theater, Kyoto on May 21 and 22. At itong tatlo nga na po na binanggit ni Dean, ay nominated sila. Ang taray nila, ha? Alam ba ni Mr. Fu yan? Yung Japan. Ako, I should be there because that's my favorite place. And then, yes, Pro. Yeah, yung si Maki, nominated siya para sa Dilaw. Si TJ Monterde palagi bilang Best of Listener's Choice International Song category. At ang SB19 is one of the 10 final nominees in the special award Oshi Katsuri Quest Artist of the Year. Wow. Diba? Bangga, diba? Ang tara habang kalaban nila doon, Maki and TJ's, babasahin ko lang ito, baka magkamali ako Maki and TJ's biggest hits were listed alongside songs from global superstars such as Bruno Mars, Lady Gaga, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Les Seraphim, 17, New Jeans, and Sabrina Carpenter. Di bang taray lang? Sana manalo sila, no? Itong si TJ, cute, no? Alam mo na. Si TJ ba yan? Monterde, asawa niya, no? Moira. Classmate ko yun dati sa hair shop. Casey Tandingan. At classmate mo dati Hindi, sa hair shop salon. May itsura talaga siya, di ba? Hindi ko masyado napapansin. Ayun na, Miso. Hindi kasi makindag ka! Sorry, classmate ko siya, pero ganun kami. So, tsaka hindi kami nachichikahan. Para hindi niya mapansin, yun na yun. Uy, gwapo siya. Di gwapo! Ako hindi pa nakita. Hindi nga ganyan ng preference. Sa bagay, iba. Kanya-kanya. Mas napansin ko si Casey Tandingan. Ako gwapong-gwapo ako sa kanya. Hindi mo pwedeng hindi mapansin si Si Casey Tandingan dahil blue ang hair. Actually, parang kami ng kulay ng buhok ni Casey dati. Gwapo siya, Casey, ikaw ba yan? Casey. Okay, good luck, good luck. Casey, isang gabi lang. Good luck as well natin, DJ Monterde at Maki. Yes. Ito. Miss Philippines Alexi Brooks maging Miss Eco International 2025. Congratulations naman, Alexi.
Alexi Brooks, ayan siya. Siya po ay pangatlong Miss Eco International na ng Pilipinas. Una tayo nanalo 2018 si Cynthia Tomalia. Tapos 2022 si Kathleen Patton. Ayan, so siya ang pangatlo. Nagwagi din siya at sa National Costume. Best in National Costume. Parang pangalawang beses naman. Back to back. Last year. Eagle-inspired gown siya or creation by Tata Pinuela. Ayan. Tapos, syempre, nag-post siya ng papasalamat at dinedicate niya ang kanyang corona sa kanyang lola. Sabi niya, Lola, I made it. Tapos may mga, crying emojis kasi na mayapa na ang kanyang lola last year. Taga saan dito si ano? Bacolod yata yan or Basta Parang Iloilo pa. Oh, Parang atleta siya eh. Hindi ko lang alam kung anong kategorya pero nakalagay doon athlete yung Very Morena. Magaling sabi nga daw, siya yung first Ako the era. black na nanalo sa Miss Eco so International. black pala siya, hindi pala Morena. Oo, black talaga. Para may lahing Pero Na may yung Miss Eco International may rin advocacy on earth, mga ganon. At ginanap yan sa Egypt. Ayan. Congratulations, Alexi Brooks. Nung sumali... Nakakatuwa, kasi sa ibang bansa ginanapan doon siya nanalo. Correct. Walang lutong at chuchu. True. Actually, binibini Pilipinas ba siya sumali? Yes, I Yes, think. binibini. Malakas na siya nun eh. Miss Universe Philippines. Na nakasabay niya si talaga. Nakisa na... Malakas na yung niya noon. Yun. Okay. Sa Alfonso ang tayo na Thailand. Hello daw po sa Nisumel TV. Ayun. Kala ko sabi ni Nakakatuwa Kensha. kayo. Kala ko sabi ni Kensha. Tuwan-tuwa pa. Si Happy lang watching from Israel. O yun. Hey mga Marites. Yan po isang linggong Chismis! Susunod na ang dahon.